marami akong tatanungin sa kanila. Una yung baguhan, si Janela Salvador. I know that your parents are both good singers. Si Juan Miguel at saka si Junine Desiderio. Ang bukod mo ba ay maging singer din at bakit nauna maging artista? I've been singing since I was 4 sa mga events. Pero gusto ko din po talaga mag-act, kaya yun. Oh, okay. Sweet and good. Anyway, kay Tita Gloria Sevilla, tulad din po ng tanong kay Miss Divina Valencia, are you staying for good? Hindi na ba kayo babalik sa Amerika? Mas maligaya ako dito kasi sa Amerika wala akong outside. Lahat sa'yo, mas nandito ng mga kaibigan ko, lalo na ngayon, may favorite friend, si Libet. I was happy na nalaman ko kahapon na nandito si Sylvia, anak ko yan, at saka si Divina, at saka yung gaya ng sabi ko, mas maligaya ako dito dahil nandito lahat ang mga friends ko, nandito sila sa Loyola, yung my lovers. And then, kahit na lahat ng 7 anak ko nasa States, mas at home ko dito. I love the Philippines. More fun in the Philippines. My third question is for Sylvia Sanchez. I've seen you from the start. Mula nung araw-araw pa na iba pa yung pangalan mo. I'm really proud of what you've achieved. Hanggang ngayon you're still achieving. Bukod sa iyong career, pati sa personal life, ang ganda ng nangyari sa buhay mo. Meron pa bang gustong mangyari ngayon sa buhay mo? Actually, ang hinihingi ko na lang sa Diyos araw-araw is talagang happiness. Of course, happy na ako. Pero yung palagi kong dinadasal na lang talaga, intact yung pamilya, happiness, good health. I mean, sa material na bagay, nakakapagod na. Tapos, yung meron naman ako mga barkadang, totoong barkada na nagmamahal sa akin. Andiyan ang asawa ko na hanggang ngayon mahal ako at sinusuportahan ako. Andiyan ang mga anak ko na ito na nga naglalakihan. Meron na sumusunod sa yapak ko. So, sa tingin ko sa ngayon, wala na akong mahihiling pa. Kasi yung career ko, sunod-sunod eh. Gusto ko lang lumaki yung mga anak ko na maayos, marespeto sa kapwa nila. Yun na lang talaga. Okay, thank you. Last question for Miss Divina Valencia. Medyo malayo sa be careful with my heart, but we'd like to ask, yung tungkol doon sa anak mo, si Duran Red, is he really getting married and are you ready to be lola? Darling, lola na ako. Ilan na ba apo ko? 6 sa akin, 2 dun sa asawa ko, kaya 8. Si Duran Red, kasal na. Okay na siya. Ang taba-taba, sobra. Gusto nga niyang bumalik sa pag-aartista, pero sabi ko, hindi ka tatanggapin dahil mas mataba ka sa akin. At maligayang-maligaya siya. Ako naman, walang hindi maabot ang pasasalamat lang sa Diyos ang nangyari sa kanya. Nakapag-asawa siya ng isang babaeng mabait, unconditional love, magkasundo sila, dati sila magkaibigan. Kilala na ni Jobert, yung asawa ni Reb. Masaya siya, tahimik. Bilang ina, tahimik na lahat ang mga anak ko. May 3 akong anak na nasa Amerika. Tapos 2 rito, si Reb at si Virgil. Isang apo, karamihan ng apo nasa Amerika. Ayun, talagang walang hindi nasasagot. Basta kaintim ang dasal mo, siguradong pakikinggan ka ng Diyos. Katulad ng pinagdadasal ko, hindi pa ako kinukuha ng ABS-CBN. Di ba, Jobert? Pinagdadasal ko, kiniklaim ko na one day, babalik ako dito dahil ang huli kong ginawa dito, martial law, yung before martial law pa. So natapos ang tagal-tagal na nun. Sa Amerika, parati kami nanonood ng TFC. Doon uli nahikayat ang sarili ko na sabi ko, gusto ko pagbalik ko sa Pilipinas, gusto ko umarte. At malaking pasasalamat talaga, sinagot na naman ng Panginoon, eto ako sa ABS-CBN.
Okay, salamat, Jill. At may tanong, Manetto, si Ate Mercy Lejalde. Pinaganda na itong tanong na ito. Para kay Miss Divina, Miss Sylvia, kay Kuya Te Aisa, kay Miss Jody, Mr. Richard, then si Tita Glo, kay Tita Robert. Sa love life nyo, sino ang, parang may balik lang sa title, sino ang una nyo kinantahan ng You Are My First Romance? Tapos sinabihan niya ng Be Careful in My Heart. Start with Ate Ben. Si Miss Divina. Ate Ben, ikaw na mauna from here. Tama, yung mga bata hindi kasali. Ha? Yung mga... may microphone. Ayan. Okay. Hindi ako mababalo. Ang tanong, sino ang first romance? You are my first romance. At sino ang sinabihan yung please be careful with my heart? Magagalit si Annabel Ramos sa akin. Ate Ben, nakakaya ka naman yun, di ba? Okay, alright. Una ako sa billing. Take a note. Yun na yun. Yun na yun. Pero yung sinabihan mo, please be careful with my heart, the same person. Yun, ayoko nga siyang magalit sa akin. Ayoko siyang makaaway. Okay. Sabihin mo na, Be. Natatakot ako. Pero kung nakikinig ang asawa ko, syempre si Delphine. Ano ba kayo? Si Miss Sylvia, Miss Sylvia. Nako, syempre may mga naging boyfriend ako, di ba? Bagong asawa ko. Kaya yung mga na-experience ko dun sa mga naging ex ko, pagdating sa asawa ko, siya yung sinabihan ko na ang dami ng pain na naramdaman ko, ang dami ko ng sakit sa buhay. Kaya please lang this time, be careful. Kasi parang hindi ko nakakayanin ng bagong sakit ko. Yun, hanggang ngayon sinasabi ko sa kanya, yun yung hanggang ngayon sinasabi ko sa asawa ko, ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa mamatay ako. Ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa buhay ako nandito ako sa mundong to. And ayoko na ngayon na magandang buhay natin, maayos ang buhay natin, ayoko ng problema. Kaya please lang, heart, please be careful. Aisa. Okay, Johnny? Ano? Ayan, dami ko. Okay. Siyempre, tama. Last kasi, please be careful. Yung mga nauna, yung mga dating... Pwede ko ayoko ng mga ganitong tanong. Pwede ko na to. Jen. Anyway, siyempre yung mga nakaraan, parang, of course, lahat naman eh. Para sa akin, hindi ka nang papasok sa isang relationship na hindi mo gustong ingatan. Diba? Hindi mo gustong alagaan. But of course, things end. And like what like kung ano meron kay Tita Sylvia ngayon, of course you would like to have that also. Yung masasabi mo na this is for keeps, and yung masasabi mo na itong tao na to na kasama mo ngayon, siya yung mag-iingat ng puso mo, siya yung mag-aalaga sa'yo. Yan lang. Yes! Friend, my friend. Siguro kahit sa ang relationship naman, di ba, parang wala namang may gustong masaktan. Kaya, yun, so, siguro para sa mga, ano ba to? Sino ang unang kinanta? Kasi hindi ko ba siya nakakanta sa kahit na sino. Yun lang. Yung Papas ko na. Si Richard. Siguro yung tanong na yun is more parang mas bagay sa mga girls kaysa sa akin. Lalaki medyo mas matigas yung puso eh. So, as much as possible naman, I try to be careful with the people I love. Ito na. Punta mo tayo kay Robert. Robert, do you agree na pang babae lang itong... Siguro nga eh. Dapat hindi ko na sagutin ito eh. Kasi may problema ako dyan eh.
Marami na akong nasabihan yan. Pero tingin ko naman ngayon medyo nag-iba na yung pananaw ko sa mga bagay na ganyan. Medyo nagseryoso na ako ngayon. Di ba? Ang huli kong sinabihan yan yung aking girlfriend. Nakasama ko pa rin hanggang ngayon. Yun na po. Maraming salamat. Baka may masabi pa ako hindi maganda eh. Siguro tama na yan. Maraming salamat po. Thank you. Tita Glo. Pero nasabihan na you were my first romance. Please be careful with my heart. Alam naman siguro ng lahat ng mga reporters, kahit ng mga bata pa kayo dyan, alam niyo ni Ethel na ang first love ko, yung my first love man, who died in a plane crash. At he was my first love talaga. But all of a sudden, sabi nila, walang pangalawang Gloria. I met the pangalawang Gloria in the person of Amado. And alam mo naman yun na love ko rin si Amado, si Amado love ko rin. And kinuha sa ng Panginoon. Sabi ng mga bata, Mami, baka mag-asawa ko, hindi na ako mag-asawa na. Because I had my happiness in the first and second husband. And thank you, Lord, na binigyan yung dalawang tao sa buhay ko na was very, very happy. Thank you, Tita Glo. Thank you. May follow-up, may nandun pa sa Ate Mercy. Thank you. Aiza, kulit Ate Mercy. Di ba pag may booking quotation palagi yan, di ba may quotation queen ka raw? Wala ka ba quotation for today? May isang pagmamahal, hindi mo masabi kung pag nagmahal ka, hindi mo alam kung anong gender ka bilang. Habang sinasabi na Ate Mercy, parang siyang lasing. Sa Ate Mercy na, Ulit na yung sinabi mo. Hindi ka naintindihan. Sorry. Ano ka tama ba? Di ba pag nagmahal ka, bigla ng umaga ito, hindi mo na alam kung anong gender ka, where you belong. Diba? Kaya ka nagkahanap, diba? Yeah. Ay, dadala ng alak yun. So, check alak. Pero that's true. Siguro the notation, I really believe that, souls are genderless. You don't choose who you love. You just feel it. So, siguro, we're in a day and age na we're very lucky kahit pa paano na may mga taong mulat ng mata and mas malaki ang mag-uunawa that kahit mga babae, lalaki, pag nagmamahal at totoong pagmamahal, I don't think there's anything wrong with that. Diba? Nakarelate daw sa Ate Mercy nung araw. Sabi nga. Nung araw? Sige po na kasi kung tawag Ate Mercy. Parang kasi siyang lasing eh. Glenn, si Glenn at si Manayatel, let's go, may tanong ka raw. Yes, kay Miss Sylvia, ayan. Siyempre, alam naman natin, kumbaga, ang tagal mo ng showbiz, ang dami mo ng natutunan, and tapos ngayon pumapasok na sa showbiz yung anak mo na ang galing din sa isang episode ng MMK. Ayan. Ano yung mga ini-impart mong learning sa kanya? Sa ka-advise? Basta sinasabihan ko lang si Arjo na dapat pag pumunta ka sa isang taping, may tinanggap ka, dapat ready ka. Dapat panindigan mo yun. Tapos, ang palaging sinasabi ko dun sa anak ko, pagdating mo sa taping, wala kang pipiliin. Kahit sinong tao. Ultimo utility, pakikisamahan mo yan. Dapat respeto mo kahit sino doon. Hindi lang yung producer mo, hindi lang yung mga staff, kundi pati hanggang sa utility. Tapos, sinasabi ko palagi sa kanya, like yung nag-MMK siya na wala ako dito, nasa ibang bansa ako, nag-text sa akin yung anak ko na papunta na siya sa location ng 1 a.m. Sabi nga, Ma, first time ko, kasi nag-audition siya noon eh. So, nag-text siya sa akin na, Ma'am, natatakot ako, first time ko mag-MMK. So sabi ko, okay lang, gamitin mo yung takot na yun sa eksena, gawin mong challenge yan. Tapos sinabihan ko siya na ang ginagawa ko kasi pag umaarte ako, inaabot ko yung mga audience. Although nasa loob ako ng TV, pero sinisigurado ko na inaabot ko yung mga viewers ko sa puso ko. So, ang palaging key mo dyan sa pag-arte is body language, okay? Mata, at higit sa lahat puso. Yun ang gamitin ko. Gamitin mo at hindi ka mapakahiya. So, like that, ginawa ng anak ko.
Basta yun ang sinabi ko sa kanya na palaging nandun yung puso. Pag pumunta ka sa set, buo ka, wow, dapat 1,000,000% na kuha mo. I mean, nandun yung puso mo. And be professional. Ayokong naririnig na nalilate ka. Ayokong naririnig na problema ka sa set. So, yun lang yung sinasabi ko sa kanya. And sabi ko rin sa kanya na, kaya siguro ako, nagtagal sa industriyang to, na yun nga, sabi ni June kanina, matagal na, hanggang ngayon andito ako. Kasi naniniwala ako na hindi lang yun sa talent eh, hindi lang yun sa galing eh. Kung mabait ka na tao, kung marunong kang makisama, respeto at higit sa lahat, mahal mo yung trabaho mo, hindi ka mawawala sa industriya. Thank you. Thank you. Kaya papacheck sa akin, Julie. Ano yung ina-admire niyo sa isa't isa? Kasi syempre yung nakita namin ABB, bago pa niyo, kumbaga, nakailang tapings pa na siguro kayo noon. Ngayong mahaba-haba na yung pagsasama niyo, ano yung mga na-discover niyo sa isa't isa at ina-admire niyo? This is the first time na magkasama kami ni Jody. But in the short time that we've been together, I've seen that she's a very intelligent and very strong woman. We have a lot of things in common din. Kaya nagkakaintindihan kami. So, and she's a very fine actress. So, I admire her a lot for all these things that she has accomplished being an actress and a person as well. Jody? Hindi mahirap pakisamahan si Richard, and nakikita ko rin naman sa kanya na yung willingness niya matuto sa work, yung pagmamahal niya dun sa kumbaga newfound love niya itong trabaho na to eh. Yung professionalism nandoon sa kanya. Tsaka para kaming partners na to eh. Pagka kunyari sa mga promos or kahit sa isang eksena, pinag-uusapan namin kung anong gagawin namin. Kumbaga, nag-aalalayan kami. Yun. For my last question kay Jerome. Jerome, totoo ba na kasama ka dun sa reserve dapat? Or naging part ka ng reserve ng PBB Teens? Opo, this batch po. Okay, so pero hindi ka nakapasok, no? Pero anong feeling na kumbaga naunahan mo pa silang maging artista? Hindi naman po, okay lang rin po kasi po kung para sa'yo naman daw po talaga, para sa'yo naman po, at kung gusto mo, gagawin mo at pagtatsagaan mo po. Tamang sagot. Thank you. Maganda yata training ni Laika. Of course, di ba? Ang magtatanong ngayon ay si Annie Abua ng Filipino Star. Si ano nga pala, si Mercy writes for so many newspapers, including si Pulgar. Ang dami nga, sinabi ko. Si Claire Manis with sa PEP. Gusto kong tanungin yung tatlong bata, si Janela, si Mucha, at saka si JR. Mga anak, paano ninyo itrato yung inyong mga yaya? Si JR. JM, sorry. May yaya ka ba, JM? Wala po. Kasambahay na lang, kasambahay. Baka di ba niya hindi yung kasambahay? Katulong. Katulong. So baka wala. Mga mami lang na nag-alaga sa kanya, Manay. Wala po ako sa bahay. Si Mucha. Meron ba si Mucha? Wala po. Wala rin. Napaka-Americanized ng living. Mami ko po, tsaka po mga auntie ko po. Si Janelle. Meron po, sinasamahan
nag-uusap po kami, as in, close din kami ng mga yaya ko. Hindi ko sila tinatrato ng mga katulong talaga. So, Ilan ang yaya mo? hindi ko po siya yaya, katulong lang. Yun. Okay. Kasal pa. So maganda relasyon ninyo? Yes po. Okay. So, yung last question ko kay Richard, hypothetical. Is there a possibility for you to fall in love with a nanny? So far, wala ko lang experience sa gano'n. Hindi, halimbawa lang. Kaya nga hypothetical. Yeah, I think if the circumstances were right, and siguro, it's possible. Kasi wala naman yan kung ano status mo in life. It's if you find the one true love, you're going to fall in love. Okay, thank you. Kung kasing ganda raw siguro ni Miss Maya de la Rosa, karakter ni Jody, baka hindi siya magdalawang isip, no? Manay magtatanong si Dr. Kramek, meron ba dyan? Okay. May addendum po siya. Si Mr. Eugene asked. Parang follow-up lang dun sa question ni Manay Emmy. Hypothetical din. Si Jody, talaga, kahit hanggang ngayon talaga makikita mo, maganda pa rin. Very charming, malakas ang sex appeal and all. Hypothetical. Hindi ka kaya sabihin, para kay Mr. Richard, hindi ka kaya sabihan ng iyong special someone to be careful with my heart dahil sa ganda ng iyong living lady. Sa akin yung question. Hindi naman. And, it's we're doing our jobs. It's work. So I think we're professional enough na we separate whatever it is that separates the line from work and personal life. If ever siguro parehong single baka pwede. Oh, okay. Richard, will you continue with your role sa Walang Hanggan? I think I have a few scenes pa there. Thank you. Ngayon, eto si Glyza of Morning Star. Hindi pala. Manay, after Glyza, mag-last 2 questions na tayo. Apa? Sun start po siya. My first question is for Papa Chen. Were you surprised na hindi naman right after, pero yeah, actually, right after My Binondo Girl, meron kang lumalabas sa Walang Hanggan, and then you have your own show agad-agad? I guess, yeah, it's a bit surprising because for someone who just started acting last year, it's a very big break and it's a very big responsibility that's been given to me by ABS-CBN. And I'm very thankful that they've given me this trust. So as much as possible, I'd like to show them that I am responsible enough to bring the show together and give the audience parang isang magandang show talaga. How do you manage yung popularity ngayon and your family? Anong reaction nila? I don't think of myself as popular. In fact, I still do the same things I do. I still go to work aside from taping, and I still go wherever I want to go. Parang I still do the same things. So parang I don't think that I'm someone different from what I was before. Sa family ko naman, they're all very supportive. So sometimes they make fun of me, especially my kids. And yung next question ko for Aiza. Yung character ba, ikaw yung unang nasa isip ng production team? I think anyone from the production team can answer this. Kung tomboy na kalbo na may tato, malamang ako kung puno na. Walang iwan mo naman. Pero, were you hesitant? Yung nalaman mo na
this kind of role, this kind of character, you'll have your own kid in the series? Were you Medyo hesitant? nagulat ako niyan kasi I wasn't, hindi ako na-inform about having a kid. Medyo nung naka-oo na ako, tsaka, oy, may anak ka pala. So, syempre, bilang artista. Yes, yung mga factor. Syempre, nagulat lang ako na sa edad ko 28. May mother role na ako. So, okay naman. So, okay lang. Kasi akala ko nung una, alam mo, medyo weird yung dating. Pero hindi pala kasi I didn't have to change anything about myself. Kumbaga, nagkataon lang na dala ng anak. Pero hindi yung akala ko tipong magdadastin ako mga ganun mga tulong sa naisip ko eh. Hindi naman pala. So, astig mom pa rin. So, ayun sa akin. In real life, do you see yourself having kids? Why not? May matras ako, why not? May time frame ka? Like, may time frame? Oo, like 5 years. Sa totoo lang ako yung klase ng taong hindi nabibigay ng time frame sa sarili. I don't really plan things. Kumbaga, kung dumating eh. So, kung yan, bukas magkaanak ako, wow! Pero sabihin, feeling ko kung sa tamang panahon, malalaman ko yun. Pagdating ng panahon. Pero, hindi ako nagbibigay ng wag lang syempre, menopause na ako, tsaka ako maghahangad. Pero, sana within sa... Pero do you think you will have, you will adopt or may gusto nang yung sa'yo talaga, biological? Well, why not? Diba? Sayang yun. So, adoption is okay. I mean, it's possible to adopt, diba? At least. Pero iba rin yung gano'n sa akin, para sabi naman ni Lord na nagamit din. Thank you very much. Well, tsaka to add to that, Manay, si Aiza did a very surprising street teasers role sa kanyang musical na very successful na musical Rock of Ages. Nag-two-piece ka nga ba doon, Aiza? We were told na pakagrabe ang palakpak sa'yo doon. Tangga po. Tangga. Aba, napasubo boss. Very unusual, Aiza, pero husay-husay mo lang talaga. Thank you. Salamat po. Medyo kailangan lang i-prepare yung sarili ko for that role. Hindi emotionally, kasi kaya ko mag-pag kung kailangan. Pero physically, so thank you, Dr. Rebelo. Yun na lang masasabi ko. Aiza, what made you decide to stage a comeback via this movie? Ewan ko, dumating lang eh. Actually, nga po, like what I said kanina, hindi naman po yung, sige. Actually, this is my 25th year in this business. And nakakatawa lang kasi nagsimula po ako bilang artista. So, may ika-25th year ko, parang dumadami na naman yung artista jobs. Yung pagiging singer medyo nandun muna sa isang lugar. Mas maraming pag-artista ang nagaganap ngayon. So, I'm very happy na after 25 years, nagagawa ko pa rin ng tama yung pinagsimulan kong craft. Thank you. Ngayon we were down to the last two questions. I request si Jobert to ask for anybody for the last question. But before that, before I call on yung somebody na who will ask the question before the last question, gusto ko lang munang i-congratulate personally kung sino man ang nakaisip ng casting ng series na ito, which to me ay napaka-perfect na casting at saka parang gusto ko natin talagang panoorin ang series and then a perfect title. Napaka-powerful ng cast. Napaka-powerful ng cast. Talaga ngayon palang alam mo nang hahangaan mo and impressed. That's why we call that prime tanghali. Tama ba yan? Before each show. Prime tanghali. Bago yan eh. Parang prime time sa tanghali. Galing. Ngayon and then after this question from Natalie Tumada of the Philippine Star, I gave up the microphone to Mr. Jobert Kusatsukan dito. This is si Natalie Eto. Correlation lang to Liza's question earlier for Mr. Richard Yap. How do you, parang this series should in a way, parang somehow certify your heartthrob status. I said, okay, maybe it's been heartthrob, one of them. So, how do you feel about it? It's very flattering people would consider me such as I have said before.
medyo mature na tayo, hindi na tayo yung teeny bopper. So, it's very flattering. But as I've said before, I don't let it go to my head. It's just a title. So do you get mobbed na in malls? Mall shows usually. So how about do you see this as a full-time? Eventually, can you see this as a full-time thing? Acting. It depends if the offers are there and the work is there. Why not? Can you just give us a little background? What do you do outside the showbiz? Yeah, I'm a manager for a furniture company. So we do market. We do service a lot of multinationals. We service their furniture needs, especially the call centers. Aside from that, I do some other businesses on the side also, some investments. Before this thing came along, that was my life. Does it help in the business, being an actor? Yes, of course, there's a premium on it. People want to meet you. So, people want to take pictures with you. Those who didn't want to see you before, they want to see you now. Those who weren't your relatives, they want to be your relatives now. Thank you. Are you Cebuano? Yes. Okay, thank you. Thank you. True to life, ha? Ganda ko na. At teka lang, bago ang last question ni Dominic, Jerome, paano ka na-discover sa showbiz? Si Jerome, you look so fresh. Na-discover po, kasi po dati pong actor yung papa ko, si Jesse Delgado po. Ano nga, asan? Andito yata si Jesse. Asawa. So, anak mo ito. Si Jesse Delgado pala dating actor. So, siya nag-encourage ay mag-artista? Gusto ko po talaga mag-artista. So, you did commercials muna? Nag-teatro po ako dati po. And yun po, doon ko po talaga lalong mas nagustuhan ng pag-aarte po, lalo na sa harap ng mga tao. Yun po. Okay, thank you. Kaya maraming tatanong. Okay, ang last question, Manay Ethel, will come from Dominic Correa. Okay, Dominic, alam mo na. Ito kay Jody, kasi hindi ko maiwasang purihin si Jody kasi simula mula, pinanindigan mo yung pagiging isang magaling na actress mo. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit at this point in time, nagkaroon ka ng isang napakagandang teleserye sa tanghali pa. Ang tanong ko ito, kung sakaling may iibig sa'yo sa puntong ito ng iyong buhay, sasabihan mo ba siyang please be careful with my heart? Parang may lihis na parang may tumbok, ha? Parang pwede ilusot, ha? Sasagot ko yan. I believe, and then siguro, pagkatapos din naman, di ba, ng mga, after everything that I've been through, siguro, kung sino man yung next na darating sa life ko, may karapatan na ako magsabi na please be careful with my heart. Yun lang. Wow, congratulations, no? That speaks it out, okay? Mga kaibigan, syempre, pinakabongga sa lahat siya for tonight. Maraming salamat po syempre sa cast natin sa Be Careful With My Heart. Mamaya, mabibigay ko ng last messages ninyo. At bago natin ipakita ko na Ethel, thank you so much. Thank you very much sa members of the press. Pero syempre, hindi mabubuo itong palabas ito without thanking our sponsors at ang mga tao behind the production. Mahalaga po para sa atin ito. Bago tayo magpaalam, bago tayo hingi ng message, gusto natin pasalamatan muna, of course, ang mga vloggers also, maliban sa members of the media. Andiyan mga vloggers natin at mga fans po ng Papa Chen at saka Jody. Dito sila. Palakpak naman kayo. Diba? Siyempre gusto natin pasalamatan ang Sir Boys Food Republic, ang Glutacy Dickies, Click the Fan Photo Booth. Maraming salamat sa inyo. Sila po mga sponsors natin. At gusto ko pasalamatan ang production staff, ang ating business unit head, si Gino Campo. Thank you, Gini. Palakpan natin. Of course, ang directors natin, no? Si Marvin Brondial at saka si Jeff Chiturian, who are not here, pero congratulations. Ang production manager natin, si Ellen Criste. Yeah, Ellen, thank you. Creative manager natin, si Miss Melda Rosario. Nandun natin si Isabel kanina. Salamat. Head writer natin, Denise O'Hara. Denise, thank you.
Ang mga writers natin si Jimuel de la Cruz, Dexter Jimenez, Nikki Bukin, at Jmar Castro. Congratulations. At ang contributing writers natin, Alex Marfori at Nika Laison. Ganun din sa ating EP, si Grace Ann Kasinsiman. Grace Ann, thank you. Congratulations. Ang APs natin, si Shane Bona at si Michelle Kovacha. Tama? Tama bang ma-pronounce ko? Ha? Rochelle. Ito mo na. Buti na, nagtanong ako. Ang mga PA natin, si Bon Hotel, ako Thea. Bon Hotea, si Sab Magnaye, Sarina Malasig, Vanessa Camarillo. Thank you very much. Director of Photography, Neil Daza. Assistant Director, Paning Limon. Limon parang R. Production Designer, Angel Giesta. Maraming salamat sa lahat po ng mga tao sa ABS-CBN sa pagbukas ng magandang pagkakataon pa sa isang prime tanghali. Diba? That starts Monday next week. Ang Be Careful My Heart, so exciting. Pero, syempre, bago tayo mapakita ng music video, pakita mo natin music video. Gusto mo? O, mapasalamat na muna tayo bago music video. Okay? Music video muna. Okay. Para hindi tayo climactic, no? Okay, magpapasalamat na po tayo. Simulan natin kay Miss Divina Valencia. Ate Be, we miss you very much. Yeah. Ako rin, miss na miss ko kayo. Doon sa mga kaibigan ko sa press, yung mga hindi ko nakikita dahil nandito ang liwanag. Mercy. Sino-sino pa ba? Hindi ko kayo makikita. Basta Ed, Mario, Mare, lahat kayo mahal ko. At maligaya ako, nakita ko kayo at maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay ng ABS-CBN para magampanan ko. Gagawin ko lahat ng aking makakaya para magawa kong isang lolang bingi na tatawa ang tao pag nanood sila. Thank you. JL, hello, welcome. Hello po. Papasalamat ka na, baby? Magpapasalamat po ako kasi kinuha po ako sa ABS-CBN. First time ko lang po dito. At saka maraming pong salamat sa lahat po. Importante po sa Diyos. Thank you po. Thank you very much. Sylvia, thank you. Maraming salamat po ulit sa pagsuporta. Ngayon po, ito po sa Monday na po and sana po hanggang sa ending po ng show namin na to, andyan pa rin po kayo. Maraming salamat po. Thank you. Aisa. Thank you, Aisa. Thank you din po sa lahat ng mga kaibigan sa press. Thank you very much. And Monday na po. Sana huwag niyong kalimutan. Be careful with my heart. And thank you. Enjoy. Thank you, Aisa. Let's go to Mucha. Mucha, thank you very much, anak. Thank you po sa lahat ng nagpunta dito po sa ABS-CBN. At saka po, abangan niyo po itong bagong show namin. Galing-galing mo nga dito eh. Sige po. Thank you, anak. Thank you. That's Mucha Ulfiao. Let's hear from Janela. Thank you po to all of you for being here. Thank you sa staff ng Be Careful with My Heart and to Star Magic for getting me. And thank you po to Direct Manny Valera for being here for me now. Abangan niyo po. Thank you, anak. Thank you. And let's hear from Jerome. Sa inyo po lahat ay thank you rin po dahil sa pagpunta dito at sa pagkakalat ng message na abangan sa July 9. At sana po huwag po kayo magdalawang isip at huwag tumigil na tulungan at suportahan po at tangkiligin itong show po. Thank you po. Thank you, Jerome. Pagbaguwag, ganyan tayo, di ba? Nakadance. Robert! Sana po, ang tabayanan ninyo pag pinalabas sana po panoorin nyo until the end. And maraming salamat po sa ating mga kaibigan po mula sa press, sa media, at lalo-lalo na po rin sa management po ng ABS-CBN, pati po yung ating mga staff, yung ating mga crew. Alam nyo, ito po kinoconsider ko isang blessing dahil matagal na po akong hindi nakakagawa ng proyekto sa ABS-CBN.
ang huling proyekto ginawa ko po rito was yung remake po ng John and Marcia pa eh. Yes, that long. Kaya nagpapasalamat ako na nakabalik po ako dito. Maraming salamat sa inyo. Thank you. And welcome home, of course, no? Welcome home, Robert. Tita Glo, thank you so much. Okay. Sa Lunes, abangan ninyo at we will fall in love with Richard and Judy. Magugustuhan nyo ito. Thank you. Thank you very much. Nako, syempre, ang bagong love team. Yes, Papa Chan, Richard Yap. Thank you sa lahat ng press and media, ng mga vloggers na nandito. I know that you've all been very supportive. This is only my second press con, pero I've read yung mga write-ups niyo about me, about everybody else in this project, and I want to thank you for all the nice write-ups that you've written. I may not be able to thank you personally, pero alam ko na nakapagsulat na kayo about me, and I'm very thankful. And I'd like to thank ABS-CBN again, all the staff, all the writers, everybody that's in this project, related to this project and all the past projects for supporting me and giving me this chance. And hopefully, abangan nyo on July 9. Be careful with my heart. I'm sure you like the story. It's very light drama. But it's going to be a very light, feel-good teleserye. Thank you. Maraming salamat. Siyempre, sabi nga natin, isa sa pinakamamahal natin, pinakamagandang mukha, at the best actress of our time is Jody Santa Maria. Thank you, Robert. Sa lahat po na nandito ngayon, maraming salamat po sa pagpunta. Alam po natin lahat na masama ang panahon, baha po sa lahat ng lugar, pero nandito pa rin po kayo. Sa mga kaibigan po namin na nasa taas, na nandito po ngayon, thank you very much sa support at sa pagmamahal. Siyempre sa aming staff, sa crew na talagang very hardworking. Kahit inuumaga, kapit bisig pa rin. Thanks, guys. And ayun po, sa July 9 na po, prime tanghali, ang Be Careful with My Heart. Salamat po sa inyong lahat na nandito ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat siyempre sa lahat ng members of the press. Sabi ni Jody and everyone, took time out para makasama natin ngayon despite the bad weather. Pero bago kayo malis mga kaibigan, panuurin po natin ang magaganda po. Pakinggan, panuurin ang music video po ng Be Careful with My Heart. Up for airing this coming Monday, July 9. Ready na tayo, no? Okay mga kaibigan.